Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ganitong pagkakataon, atin sasagutin ang tanong ng isa nating taga-subaybay. Ang kanyang tanong ay ganito: paano daw kung yung ina ng bata ay adik at pinapabayaan niya raw ito at sinasaktan? At meron pa raw video na tinututukan niya raw ito ng kutsilyo at tinatadyakan. May laban daw ba yung ama na makuha yung bata si ina kahit na hindi sila kasal? Well, tulad ng palagi kong sinasabi, sasagutin natin ito bilang gabay lamang. And this is just purely intended for academic discussion purposes only. Ito po ay personal na opinion ko lamang at hindi dapat na ituring bilang opisyal na payong legal. Now, bilang kasagutan sa tanong kung may laban ba ang ama na makuha yung bata sa ina kahit na hindi sila kasal, the answer is yes. In this particular case, based on a given situation, mayroon po laban ang ama na makuha yung anak sa ina kahit na hindi sila kasal. Bagaman sa ilalim ng ating batas, specifically under Article 176 ng Family Code, kapag ang magulang ay hindi kasal, ang custody ay karaniwang napupunta sa ina. Yan po ay hindi absolute rule. Ang ibig sabihin, hindi po laging ganyan. Kung mapatunayan na ang ina ay unfit, maaaring siyang matanggalan ng custody. Ang pagiging unfit ng isang ina ay maaaring dahil sa droga, kapabayaan, pang-aabuso, pagmamaltrato, at sa paglagay sa bata sa panganib. Sa ilalim ng Republic Act 7610 or otherwise known as the Anti-Child Abuse Law, ipinagbabawal ang anumang uri ng pananakit, pananakot, at pagmamaltrato sa bata, physical man o psychological. Ang pinakamataas na prinsipyo sa mga usaping ganito ay ang tinatawag na best interest of the child. Ang ibig sabihin, ang kapakanan at kaligtasan ng bata ang pinakamahalaga na dapat pagtuunan ng pansin o dapat isaalang-alang at hindi lamang sa kung kasal ba ang kanilang magulang o hindi. Sa ganitong sitwasyon, ang ama ay maaaring mag-file ng petition for custody. Maaari din siyang humingi ng protective order kung may abuse, makipag-coordinate sa DSWD at mag-submit ng mga ebidensya katulad ng video, witness at dokumento. Sa madaling salita, kahit na hindi kasal ang mga magulang, maaari at may laban ang ama na makuha yung custody kung napatunayan na ang bata ay nalalagay sa panganib. At lalong lalakas pa yung kaso kung merong abuse, drug, danger on the part of the child, neglect, at evidence relative o consonant sa nauna nang nabanggit. So, hanggang dito na lamang mga kaibigan, naway sa pamamagitan ng bidyong ito,
pamamahagi na naman ako sa inyo ng panibagong dagdag na kaalaman tungkol sa ating batas. Now, disclaimer lamang mga kaibigan, hindi po ako abogado, but law graduate naman ako kahit na paano. Now, kung nagustuhan nyo ang ganitong klaseng talakayan, kindly subscribe to my YouTube channel, share and like my videos, and click the notification bell so that you will be notified every time na may ganito akong klaseng upload. Maraming salamat po.